Pangsanlibutang ulat. Nagdarasal para sa tatlo. September 21. Costa Rica. Stephanie. Nang magsimulang mag-usap si Stephanie at ang kanyang magiging asawa tungkol sa pagkakaroon ng pamilya sa kanilang katutubong lupa sa Costa Rica, nalaman nila na pareho sila ng iniisip. Pareho pala nilang gustong magkaroon ng 2 anak at mag-ampon ng pangatlong anak. Kaya lang, 5 taon matapos ang kanilang kasal ay hindi pa rin sila nagkakaanak. Kaya nagpasya silang mag-ampon ng isang sanggol. Sa ahensya ng orphanage, nalaman nila na matatagalan bago sila makapag-ampon dahil mahaba ang pila. At walang garantiya na makakakuha sila ng isang sanggol. Maari ding ang ialok sa kanila ay isang teenager. Pagkalipas ng ilang buwan, nabuntis si Stephanie, babae ang kanyang magiging anak. Makalipas ang 3 taon, nagkaanak ulit siya ng isang lalaki. Lumipas ang 9 na taon, at naalala nilang mag-asawa ang kanilang plano na mag-ampon ng isang anak. Pero sino? Kailan? Saan? At paano? Huwag kang mag-alala. Ipanalangin natin yan. Sabi ni Stephanie sa kanyang asawa. Hihilingin natin sa Diyos na lumapit sa atin ang bata sa halip na hanapin natin siya. Nanalangin si Stephanie at hindi na niya ito inisip pa. Isang Sabbath, inalok ni Stephanie ng Bible study ang isang bisita na dumalaw sa kanilang simbahan. Pumayag naman ito at inimbitahan siya sa kanilang bahay at sinabing mayroon siyang 10 anak. Caregiver pala sa isang orphanage ang babae. Ang orphanage ay binubuo ng 15 bahay na may 10 bata sa bawat bahay. Isang caregiver ang namamahala sa bawat bahay. Pumunta si Stephanie sa orphanage at nagbigay ng Bible study sa caregiver at sa kanyang 10 anak. Ibinigay ng babae ang kanyang puso kay Jesus at nabautismuhan. Nakita ng direktor ng orphanage na may positibong epekto ang Bible study sa caregiver at sa kanyang trabaho. Kaya hiniling niya kay Stephanie na mag-Bible study din sa iba pang 14 na bahay sa orphanage. Dinala ni Stephanie ang kahilingan sa lupon ng kanyang simbahan, at nagpadala ang simbahan ng mga miyembro upang mag-Bible study sa 14 na bahay. Si Stephanie ay itinalaga sa house number 7. Ang 11 taong gulang na si Michelle ay nakatira sa house number 7. Mula sa unang araw ay napalagay na ang loob ni Stephanie kay Michelle. Siya ay matulungin, at aktibong nakikibahagi sa mga lesson sa pag-aaral sa Biblia. Nanghingi ng pahintulot si Stephanie sa orphanage at isinama niya si Michelle sa isang evangelistic meeting. Nabautismuhan si Michelle at nagsimulang magtanong sa kanya, "Bakit hindi mo na lang ako ampunin?" Naisip ni Stephanie, bakit nga ba hindi ko siya ampunin? Sa bahay, sinabi niya sa kanyang asawa ang tungkol dito. Iniisip ng mag-asawa na maaring si Michelle ang kasagutan sa kanilang panalangin. Ipinanalangan nila ito sa Diyos. Pagkatapos ay naalala ni Stephanie ang isang karanasan na naganap 3 o 4 na taon na ang nakalipas, bago pa niya nakilala si Michelle. Inanyayahan niya ang isang babae na magbahagi ng kanyang testimony sa simbahan. Ang babae ay bumibisita sa iba't ibang simbahan upang ikwento ang kanyang karanasan tungkol sa kanyang pagkakulong, pagkawala ng kanyang 6 na anak sa social services, at pagiging isang Adventist pagkatapos makapakinig sa Adventist radio sa kulungan. Ang babaeng ito ay hindi na ulit nakabalik sa simbahan nila Stephanie, at wala nang balita si Stephanie tungkol sa kanya. Naging interesado si Stephanie kung ano ang nangyari sa babae. Hinanap niya siya sa social media at nalaman niya na umalis na ang babae sa simbahan ng Adventist. Habang nag-i-scroll pababa sa timeline ng babae, nakita niya ang larawan ni Michelle na may mga salitang, "Baby ko."
Laking gulat ni Stephanie na anak pala ng babae si Michelle. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita sina Stephanie at Michelle sa isang birthday party sa house number 7. Sa party, tinanong ni Michelle kung pwede niyang hiramin ang cellphone ni Stephanie at nagsabi, "Gusto mo bang makita ang nanay ko?" Pumayag si Stephanie at inopen ni Michelle ang social media at ipinakita kay Stephanie ang nanay niya. Siya nga ang babaeng inimbitahan ni Stephanie na mag-testimony sa kanilang simbahan. Sa maikling panahon ay nakalipat na si Michelle sa tahanan nila Stephanie. Siya ay 12 taon na. At aabutin pa ng 4 na taon bago siya maging opisyal na miyembro ng pamilya nila Stephanie. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang importante ay magkakasama na sila sa kanilang bahay. Ngayon, lubos ang kasiyahan ni Stephanie dahil natupad na ang kanyang pangarap sa pamamagitan ni Michelle. Mayroon na siyang 2 biological na anak at isang adopted daughter. Ang kwento ng mission story na ito ay nagbibigay ng panloob na pananaw sa buhay sa Costa Rica at sa mga hamon ng misyon doon. Ang ating 13th Sabbath offering sa susunod na Sabbath ay makakatulong na makapagbukas ng Center of Influence sa Costa Rica kung saan ay maibabahagi ang pagmamahal ni Jesus sa mga batang nasa panganib, kabilang na ang mga ulila. Salamat sa pagpaplano ng mapagbigay na handog.